Okay, dito pa rin tayo sa SketchUp. Alright, so nasa scaling na tayo yan para sa mag-move. Yun. Alright, yan. Scale, move. Paano naman pag mag-copy? Pag copy, ganun din sa move tayo. Okay, usually hold mo lang yung control, may lalabas dyan na plus. Yun, makita niyo yung plus. And then, click mo siya and then drag. And then, click mo, sabay bibitawan yung control. Mauuna yung bitaw. Click muna and then bitawan yung control. Drag and then. Okay? So, nag-duplicate na siya. Pwede mo i-duplicate yung action. Sa times mo lang, asterisk. Type mo lang yung asterisk. And then, kung ilan yung duplicate niya. 5. Ayan. Madoduplicate na po siya parang array. Ganun din. Parang control D sa Illustrator. Ayan. Okay. So, dito naman, hanapin natin yung magandang angulo. Yan. Yun. Kasi mo, tumaas. Pero ayaw nating tumaas. No? Delete natin. Meron din tayong control X dyan. Ayan. And then, pag i-paste natin, control B. Ayan. Diyan natin may paste siya. Ayan. So, okay na. Next, kung gusto mong magkaroon siya ng thickness. Okay? Kung gusto mong magkaroon ng thickness, ito naman. Si push-pull. Click mo to, si push-pull, and then pwede mong hilain yan. Magkakaroon yan ng thickness. Di ba? Ayan. Para mailipat mo uli, space, para bumalik sa selection, select mo to, and then push tool P. Yan, pwede mong uli. Ayan. Di ba? Pag gusto mong i-move to, multiple click mo, siguraduhin mga tatlong click na magkakasunod. Yan, doon pwede mo nang i-move. Ayan. Control X, i-paste mo siya dito. Control B, and then yan, i-move mo siya dyan. Pwede. Yan. So, minove ko siya dito. Okay? Pag minove ko tong object ko dito at gusto ko na uling tanggalin, yan. Okay, gusto kong tanggalin to, select ko to. Ayan, hindi na po siya matatanggal. Kasi isa siyang ungroup object. Okay? So, paano po natin gagawin, ma-avoid na pag dinikit mo siya dyan, hindi po siya didikit. Ayan, o pwede mo pang maalis. So, ganung scenario po guys, kailangan nyo pong i-group po ang bawat object. Like, for example, itong pader na ito, gusto mong i-connect dito, i-move. Multiple click mo and then right click group. Ayan, and then move mo siya, letter M for shortcut, and then i-move mo siya dyan. Ayan. Ang kagandahan dito, pag ang isang object mo ay naka-group, tapos yung isa is naka-ungroup, pwede mo ma-detach uli yung isa dyan. Ayan. Unlike pag double ungroup silang object mo, hindi mo sila ma-detach. Ayan. Ngayon, punta tayo ngayon sa pagko-color. So, pagko-color naman, ang diskarte ko, ito, pinapaliwanag ko lang ng gusto ko lang sundan nyo to kasi kung masusundan nyo, mas makukuha nyo siya, mas mabilis yung learning. Okay? So, ito, pag sinelect mo siya, isang click lang matik na, ibig sabihin naka-group siya or component. For example, gawa tayo uli dito ng another object natin. Okay? Multiple click, move mo to, hold control, ayan. And then, gagawa ako dito. Nilagyan ko ng thickness. Ayan. So, ito, gagawin ko ng component. Ayan. Make component. Kanina, make group. Ito, magkikreate ka lang. Ito rin, pag sinelect mo siya, minsan yan. Okay? Minsanan. Pero ito, ungroup. Malagyan ko rin ng thickness. Push. Ayan. Ayan. Multiple click mo muna before mo ma-move. Ayan. Ayan. Ngayon, pag kinulayin mo yung bawat isa, iba-iba yung approach. Like, for example, pag kukulayin ko itong ungroup, gamit tayo ng paint bucket, which is yung material. Ayan. Kasi dito, parang color. Yan, kung ano yung material mo. Kasi nga, magpe-perspective tayo. Like, for example, kung ano po yung material mo, dito lalabas yung material window. Hanap ka dyan kung anong klase po siya na yung ginawa mo. Cider tiles, translucent, vegetation, water, wood. Lalabas din yan kung wood. Kung wood, yan. Pwede mo i-click dito. Ayan. Diba? Wood din po yan lalabas. Ayan. Magiging realistic to mamaya kapag nasa na tayo. Pag ini-edit natin. Ngayon, pag gusto mong edit yan, punta ka ng edit yan. Pwede mo ma-edit yan dito. Ayan. So, pili ako ulit dito. Select. Paano naman dito pag metal. Pag metal, pili ako dyan. Ayan. Ito, ayan. Makukulayan mo. Direct ka na agad sa page niya. Ayan. Pero pag ito naman ang kinulayan ko, dinarek ko siya, yun makukulayan siya lahat. Sasama. So, paano natin ma-avoid? Ganon din ito. Sasama lahat.
Ngayon, ang problema dito, ayaw mo na lahat makulayan, which is dito lang, may certain part. Pag ganun scenario, dahil group sila or component, kailangan mo silang pasukan or ibang focus. So, yon, select tayo. Punta tayo ng select. Pag focus, parang double click din sa Illustrator. Double click mo lang siya. Yan, magpo-focus tayo dyan. And then, nakapasok na tayo inside niya, pwede na tayo mag-color niya. Paint bucket, big shortcut key is B. Yun o. Ayan, makukulayan mo na. Ganun din po dito sa my component. Double click and focus na tayo. Paint bucket. Yun, pwede na po natin color. Yun. Ang pagkakaiba po dito, pag si component, si group, duplicate natin si group. Yan, which is sinabi ko na kanina, paano tayo mag-duplicate. Ayan. Ayan, so dinuplicate natin. Pag kinulayin ko tong group, di ba, focus. Ayan, kulayin ko to, paint bucket, yan. Kung ano yung, kinulayan ko dito, walang nagbago sa dami niya. Pero pag si component, pag kinulayan ko yung isa, yan. Kung ano yung ginawa ko sa isa, mangyayari din sa isa. Diba ito yung original? Ganun din, tinong, try kong gawin ito. Kulayan ko ito ng other color para makita nyo. Yan. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo sa isa, mangyayari din sa lahat. Ganon si component, which is very applicable when it comes sa pag ginagawa natin yung reiteration part ng isang architectural, which is yung, like for example, window. Yan, hindi mo na kailangan pang isa-isahin yung window. Kung may hundreds na window sa isang building, hindi mo na kailangan isa-isahin yun. Kung meron kang babaguhin, lahat po sila magbabago na. So, yun yung kagandahan kay component. Si group naman kasi, ang kagandahan dito, para ma-de-attach mo siya just anytime sa isang parts para ma-avoid natin na sila ay magdidikit. Yun. Okay, yun lang yung purpose doon, no? Okay, we have also here rotate. Si rotate, paano natin siya gamitin? Check ko lang yung time. 7 minutes. Click mo yung object mo, okay? And then, hanapin mo yung magandang angle. Anong gagawin mo sa kanyang rotation? Ito, rotate. Click. And then click. And then ganun mo. Ayan. So, anything. Pag dito ka rin, gusto mong i-rotate. Ayan. Basta anything. Ito, basta i-select mo lang din. Doesn't matter. Next naman, ito, si follow me tool. Si follow me tool, pag gagamitin mo siya, kailangan may fat. Okay? May fat. Kaya ito, line. This is the fat. Ngayon, kailangan niya ng follower. So, ano yung magpa-follow sa kanya? Like, for example, nagawa tayo ng circle na intersecting din dapat. Pag sinabi natin intersecting, magkaiba, parang perpendicular siya. Diba? Ibang perpendicular, ibang parallel. Diba? Intersecting nga. Nagawa tayo ng circle. Ayan. Ayan. Ayan, perpendicular, para intersecting, diba? X and Y. Magtatagpo sila. Yung parallel, hindi. Ayan, ito, parang ganyan, no? Nakatusok. Ayan. So, explain ko lang po kung paano gamitin. Pwede nyo pong may apply mamaya yan. Meron tayong line. Ito yung path. Okay? Yung circle naman na intersecting siya, naka-perpendicular, ang tawag sa kanya is follower. Ngayon, paano siya i-apply? So, using selection tool muna, select muna natin si fat. Ngayon, kailangan mag-blue muna yung fat. Pagka-blue ng fat, ma-identify mo yan, pwede ka na magpalit ng tool, which is yung follow me. And then, tsaka muna i-click si follower. Ayan. Diba? So, ngayon, ifa-follow niya ngayon ng follower mo kung ano yung fat. So, kahit pabilog niyan, pag ganun yan, ifa-follow niya. Okay. Nakuha pa. So, ito po. Rotate. Na-discuss ko na. Push-pull. Si push-pull pala, guys, no? Sample. Delete natin to. Ayan. Delete ko to. To delete pala, meron tayong eraser na. Ayan. Pag naadaan na ng eraser yan, di-delete. Ayan. Ayan. Ito, di-delete ko rin, no? Ayan. Ayan. Pero, hindi ko to usually ginagamit. Sineselect ko na lang and then delete. Ayan. Ayan. Ito palang push-pull me. Ayan. To ungroup, guys, or para ma-explode mo siya is right-click explode. Ayan. Pa-ungroup mo yan. Pabalik siya sa dati. Ngayon, like example, kung gusto mong butasan ito, gawa tayo ng rectangle dyan. Yan, naka-align dyan. And then, pwede mo nang butasin ito. Hanapin mo lang yung magandang angle, guys. Ganyan. Tingnan mo ito. Bubutasin natin yan, ha. And then, pwede natin siyang butasan. Push-pull tool. Shortcut key is P. Pwede na natin itong itulak. Ayan. Pag itutulak mo siya, huwag mo i-diretso. Hanapin mo yung edge dito. So, yun, no? On edge.
Ayan, butas na siya. Kahit ano, no? Kahit circle yan. Ayan. And then push pull. Tulak na natin siya. Ayan, on edge. Yan. Butas na yan. Di ba? May bintana ka na agad yan. So, ikakat ko na muna ito guys. Kasi 10 minutes na rin.